What is up mga Lods? Jeff Foggy TV is back. Tara, samahan nyo ako mag-maintain basic maintenance na ating Aerox V2. Change oil and change gear oil. Tara! So bago natin simulan ang video na ito, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong upload nating videos. Buksan natin yung odo para makita natin na for change oil na talaga to. Kung mapapansin nyo, umiilaw ang ating oil indicator every 3,000 yung pag-change oil natin. Ayon din sa user's manual. Dito yung oil natin ay meron ng tinakbo na 3,040 kilometers. At the moment na mag 3,000 to, iilaw na yung oil indicator natin. Magsimula ito sa 500, 35, 65. Then ito na yung fourth change oil natin, which is 9.5. Siguro may magsasabi dyan, grabe naman 3,000 kilometers bago mag-change oil. Hindi gagawin ng Yamaha ito na every 3,000 kung sisirain lang din naman ang inyong mga motor. Paano masabi? Imagine, every 3,000 nagno-notify ang oil change. So, every 3,000 talagang change oil. Nasa sayo lang din naman kung mag-change oil ka ng every 1,000, every 1,500. Depende sa'yo yan kasi motor mo naman yan. A few moments later. Ito step by step natin gagawin para masundan nyo. Sa mga magdi-DIY dyan, baka makatulong sa inyo to. So ayan, gamit tayo ng socket wrench, dong 12mm para sa dun sa drain plug natin sa gear oil, then drain plug natin sa oil. Meron din tayo ditong 17mm para dun sa may strainer. Ayan, ice cream, lagay ng ice cream para meron tayong tagasalo ng ating mong used oil. So dito sa ilalim siya na portion, silipin natin. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, dalawa ang ating drain plug. One for regular drain plug and ito yung drain plug na may filter or may salaan, strainer. Few inches later. Dito gamit lang tayo ng 12mm na wrench para matanggal tong drain plug natin. Counterclockwise lang para lumuwag. Ayan. Pag naluwagan nyo na, kamay nyo na lang. Kinamay na ni insan. Ayan, kamay na lang natin hanggang sa matanggal yung bolts yung drain plug natin. Itim. So ayan yung langis natin pag every 3,000 tayo nag-change oil. It's normal naman talaga sa mga langis na umitim due to usage. Ayan. Next naman na babaklasin natin is itong drain plug na mayroong strainer para papakita ko sa inyo. Dapat di ko na babaklasin to pero para makita nyo rin kung paano baklasin at anong nasa loob nito. Ayan, babaklasin na rin natin. 7 para sa drain plug natin na may strainer. 17mm na socket. So, counterclockwise sa pagbaklas. Konting pukpok. Ayan. Pag lumuwag na, kamay na lang natin. I-mekos-mekos mo na yan, insan. Sobra na mekos. Tornado. Oh my God, tornado! Woohoo! Ito, ingat lang, may spring to, pipitik to. Yun o, pumitik. Ayan o. So yan, mapapansin nyo ito. Yan. Strainer and spring siya. Nandito, sinasala niya yung mga residue natin. So mahalagang baklasin ito sa first change oil pa lang ng ating motor, no? So yun na nga, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo baklasin to pag nag-change oil kayo. Ako, natripan ko lang baklasin nga dahil yun, para sa inyo din naman, para makita nyo kung paano baklasin at anong laman nitong drain plug na to na may strainer. So ayan, dalawa na sila. Ito yung for regular natin drain plug na walang strainer, which is 12mm. Then ito ang may strainer and spring na 17mm. Habang hinihintay natin maubos ang ating engine oil na tumulo, pwede nating tirahin yung gear oil natin, i-drain na lang din natin. Then itong 12mm na bolts, gamit tayo ng 12mm na socket wrench. So ayan, baklasin na natin. Medyo niluwagan ko na to. Ayan, kaya medyo, ayan, papansin nyo maluwag na. So pag maluwag na ulit, anong gagamitin? I-mekos na natin yan, insan. Oil natin, kakapalit ko lang nito last change oil.
Ngayon pinalitan ko din para makita nyo kung paano siya baklasin at palitan. Ayan, dito tayo magdre-drain ng ating gear oil. Ayan. So habang naghihintay, linisin muna natin itong mga bolts natin and strainer. Mga brake cleaner or yung mga CVT cleaner, mas maganda yung gamitin para matanggal talaga yung mga langis. Ayan. Ayan, punasan muna natin itong mga bolts natin. Linis lang, punas lang. Punasan natin yung mga singit-singit. Pag malinis na, balik natin dito. Ito naman na nating regular drain plug. Ayan. Kung super silent nyo naman, para matanggal yung mga itim-itim na yan, pwede natin gamitin ng degreaser. Ayan, degreaser. Sprayan lang natin ng degreaser. Toothbrush yan. Ay, malaglag. Papansin nyo, ayan, luminis na siya kahit pa paano. Strainer, ito. Punas-punas lang. Pero kung may pangbuga kayo, okay, mas magandang gamitin yun para matanggal talaga yung mga dumi sa loob. Pero sa case natin, dahil DIY to, so wag na natin gamitan, punas-punas na lang. Ito namang spring, yan. Linisin din natin, punas lang din. Tapos ito ang ating drain plug with strainer. Yan, punas lang din. Ano, itim oh. Punas lang yan. Pero pwede nyo rin gamitan uli ng gasolina. Make sure na tanggalin nyo itong oil seal kasi baka masira to sa gasolina pag nababad. Ayan, tanggal na ang ating oil seal. Linisin lang muna natin to. So ayan, pwede uli natin gamitan ng gasolina. Ayan, malinis na siya. Ayan o. Punas-punas din natin itong oil seal. Baka may naiwan na dumi. Balik lang natin to dito. Ayan. Ayan guys, after na malinis itong mga drain plugs natin, pwede na natin ibalik ulit. Pero make sure punasan muna natin yung nandun sa ating engine. Syempre may mga tira-tira yun. Punasan muna natin. Tapos ito, yung drain plug or yung bolts natin dito, make sure na nandito yung washer nya. Ayan. Para hindi tumagas yung ating gear oil, kabit na natin. Hipitan lang natin. Make sure na wag nyo pakakahigpit. Yung tamang higpit lang. Yan. So next naman natin dito ay punasan din natin tong ilalim. Yan. Linisin lang natin yung drain plug nya. Magkatabi lang naman yan so hindi kayo maliligaw. So dito sa drain plug natin na with strainer, ganitong pagkabit niyan. Make sure na nandito yung oil seal. Ngayon, ito yung spring. Kabit natin yung spring. Then, pasok natin tong strainer niya. Ngayon, ano niya, mako-compress siya dun sa loob. Yan. Parang ganyan. Ayan. So, kabit na natin. Then, next natin to. Itong drain plug natin na regular. Make sure na nandito din yung washer niya para hindi tumagas. Tamang higpit lang ulit. Huwag natin pakakahigpit. Yan. Then 17mm uli dun sa with strainer. Saktong higpit lang. And punas ulit para sa mga natira. Para makita natin kung may tagas ba after natin painitin. And baklasin natin tong lagayan. Gamit tayo ng pliers. Medyo matigas siya eh. Sapin na natin ng konti para hindi siya magasgas. Counterclockwise ulit. Yan, counterclockwise. Pag malawag na, kamay na natin. Ano, may oil seal din siya. So, lagay na natin tong gear oil natin. Yan, brush lang natin ang ating gear oil dito. 100 ml.
A few moments later. Pag nasimot yun na, pwede nyo na sara. Simot na. Sara natin. Punasan lang din natin to para matanggal yung dumi. Then sara natin. And guys, dito naman tayo sa engine oil natin. Ang nakalagay dito sa dipstick ay 900 ml lang. 900 ml lang yung kakabit na dito. Ayan, kung mapapansin nyo dito, ayan, nakalagay naman dito ay medyo marami lang. Ayan. 900 ml yung ikakabit natin dito na engine oil. Ayan. Linisin lang din natin to. So ito may oil seal din. Ayan, no? Wag nyo kakalimutan na ilagay yung oil seal. Kapag tinanggal nyo, tagas ang inyong mga langis pag wala yan. Gamitan natin ng Yamalube by Yamaha Blue Core. Ayan. Fully synthetic to. And guys, make sure na nakahigpit na yung mga drain bolts natin. Then lagay na natin tong Yamalube. 900 ml lang for Aerox V2. Hindi ko lang sure kung kita sa camera pero blue no? Blue ang engine oil natin. Titira lang tayo ng 100 ml. Tansya-tansyahin nyo lang at magtira kayong 100 ml. Ngayon guys, malalaman natin kung may natira pang 100 ml kapag meron tayong tinira na in between 200 ml up to dun sa ilalim. Kailangan nakagitna yan. Hindi lang gano'ng kita sa camera pero nasa gitna na to ng 200 ml and dun sa bottom line nya. Ayan. So may natira 100 ml. So ayan yung Aerox V2 natin na si Puto. Ano, pogi no? Ayan, right after malagyan ng 900 ml ang ating engine oil, takpan na natin. Tapos, last but not the least, itong PA carbon cleaner natin. Lagay natin to sa gas tank natin. Make sure na, dalawa yan, pwedeng ilagay nyo na kung full tank ang inyong motor or ilagay nyo to before kayo magpa full tank, no? So, sa case natin, full tank ang ating motor. Yan, full tank yan. Yun. Sana all. Ayan, kabit na natin. Meanwhile. Ayan, hold lang natin siya hanggang sa nag-link siya. Hold ulit. Ayun, na-reset na. So, yung engine oil natin, back to zero ulit. So, yun lang. Start na natin. Ayan. Later. So, ayan, check natin kung may mga leakage sa ating mga drain plugs. Gear oil. Walang tagas. Engine oil. Engine oil, drain plug. Medyo mainit, ayan. Dito na malalaman kung may tagas talaga pag uminit. Yan, wala naman. So ayun guys, maraming salamat sa panonood regarding sa basic maintenance ng ating Aerox V2. Quick recap lang naman sa ating ginawa. Ayun, nag-change oil tayo. Gear oil natin na pinalitan ko lang ngayon. Pero ako, every other change oil ko siya ginagawa or every 6,000 kilometers na odo before ako magpalit ng gear oil. Ayun, isa pang kinabit natin is yung carbon cleaner. Yung carbon cleaner naman, yun yung naglilinis ng ating entire fuel system para matanggal yung mga carbon deposits. So makakatulong ito sa paglinis ng ating injector. Correct me if I'm wrong, pero yun yung nakikita kung ano niya, purpose niya. Saka yung mga carbon deposits para matanggal din. So hanggang sa muli, ride safe! Meow!